paano pa nagkita kayo ng greatest what if mo? Yung sa akin kasi, nagkasalubong na naman kami ng landas. Pero this time, naging boss ko siya. Itong story ko na to is about sa boss kong 3 years ko naging jowa. Kaso, mas pinili niya kasi yung career niya kaysa sa akin, kaya iniwan niya ako. Pero hindi niya alam, anak ako na may-ari ng company namin. Hi, ako si Tristan. 26 na ako ngayon at nagtatrabaho sa GenCorp. At manager sa buong Pilipinas yung ex ko. Ewan ko paano ako napunta dito eh. Pero ito kasi yung backstory namin. Mayaman talaga ako actually. Well, yung dad ko mayaman actually. Siya kasi yung may-ari ng GenCorp. At gusto niya kasi na before ko mamana yung company niya, malaman ko muna kung paano maging tauhan or mas nakakababa sa mga tao niya. Balik muna tayo nung last year ko ng college. Dito kasi kami naghiwalay ng ex ko. Babe, malapit na pala ang graduation. Anong balak mo after natin graduate? Ano kasi Tristan, di ko pa nasabi sa'yo pero gusto ko mag-ibang bansa. Siya nga pala si Gwen. Ex ko siya 2 years ago. Mas pinili niya yung career niya kaysa sa akin. Ibang bansa? Bakit naman kailangan mo pa mga ibang bansa? Babe, alam mo ba kung gaano kababa mga sahod dito sa Pinas? Hindi mo naman kailangan ng mataas na sahod eh. Paano mo naman yun nasabi? Bakit? Ikaw ba magbabayad sa mga pangangailangan ko? Dito sa part na to, lagi niya yun sa akin ginagawa. Lagi niya pinaparamdam sa akin na parang hindi ko siya kaya buhayin. Ang alam niya kasi sa akin eh, mahirap lang akong tao at hindi ko kaya ibigay yung mga gusto niya. Hindi kasi ako nanghihingi sa mga magulang ko, especially sa dad ko. May gusto ko siyang patunayan sa sarili ko na kaya ko mag-isa at hindi ko kailangan ng pera galing sa dad ko. Pero sa ibang way yung tinitignan ni Gwen. So, after graduation, gusto mo magtrabaho sa ibang bansa? Ilang taon ka naman dun? Siguro 1 year or 2 years. So, dun muna tayo maninirahan? Ha? Anong tayo? Ako lang pupunta sa ibang bansa, Tristan. Bakit naman? Hindi ba ako pwede sumama? At ano naman gagawin mo dun? Baka maging pabigat ka lang sa akin dun, Tristan. Alam mo ba kung gaano kamahal mga gastusin dun? Doble kesa dito sa Pinas. So, bakit nga gusto mo pa pumunta dun? Nandun kasi yung opportunity, Tristan. At alam ko na ikaw, hindi mo iniintindi yun. Hindi kita nagigets, Gwen. Tristan, 4 years na tayo. Mula first year of college, wala ka na lang ginawa kundi magpasarap sa buhay. Parang wala nga lang sa'yo kahit wala kang marating eh. May mapasa mo lang yung mga test tapos hindi ka man lang nag-e-effort sa grades mo. Hindi naman porket mababa grades ko at hindi ako nagkukwento ng mga plano sa buhay wala na akong mararating. Bakit? Sige nga. Ano bang plano mo sa buhay? May gusto nga lang ako mapatunayan. Dati mo pa sinasabi yan sa akin pero ni isang beses, hindi ko man lang nakita yung pinapatunayan mo. Ano nga ba pinapatunayan ko? Siguro hindi niya yung nakikita. Pero lagi ko yung pinapatunayan sa parents ko. Naglalakad ako lagi papunta sa school kaysa gamitin yung mga sasakyan na binibigay nila sa akin. At yung pera na binibigay nila sa akin, tinatabi ko lang sa bangko lahat para makita nila na kaya ko mag-ipon. Ayoko kasi mag-spoil na bata tulad ng ibang anak na mayayaman. Kaya ni isang beses mula first year, hindi ako nakita ni Gwen na bumili ng mga mahal na gamit. Tinago ko lang sa kanya na mayaman ako. Ano Tristan? Wala ka na bang masabi? Bigyan mo pa ako ng time mapatunayan yung mga bagay na yun. Anong bagay? Nga yung problema eh. Ni imagination mo hindi mo kayang sabihin. So, ano bang gusto mo? Hindi na tayo nag-grow, Tristan. Mabuti pa ngayon pa lang, maghiwalay na tayo. Dahil lang hindi ko mapakita yung mga plano ko? Ganun na ba talaga kababa tingin mo sa akin? Wala na tayong kailangan pag-usapan, Tristan. After ng graduation, hindi mo na ako makikita. Tatanggalin ko na din lahat ng contacts ko dito sa Pinas. Ikaw ba?
Ano ba marating mo pag nag-ibang bansa ka? Mark my words. Pagbalik ko dito sa Pinas, mayaman na ako. So yun lang pala plano mo sa buhay? Maging mayaman? Ano naman? Kesa naman sa'yo na lagi na lang talunan sa buhay. Go for it! Kung yun lang pala basehan mo sa buhay, mas mabuti pa nga talaga na hindi na tayo magkita. Thank you for understanding. Bye. At yun yung nangyari 2 years ago. Balik naman tayo sa present kung paano ko naman siya naging boss sa kumpanya ng tatay ko. Son, it's been 2 years after graduation. Wala pa bang balak magtrabaho? Dad, may mga trabaho naman po akong pinapasukan. Need ko lang ng time para hanapin yung the one para sa akin. Bakit pa kailangan mo pa maghanap ng trabaho na papasukan? Kung ipapamana ko naman sa yung kumpanya natin. Dad, sabi ko nga po sa inyo, ayoko ng easy way lagi. Gusto ko po yung ako yung aakyat sa ladder. Kaya proud ako sa iyo, nak eh. Pero, it's been 2 years na kasi. You're wasting your time finding the right job for you. How about this, son? Magtrabaho ka na lang as call center agent sa company natin. And then, if the HR decides to promote you, then you're climbing up the ladder by your own. Hindi po ba parang madaya naman yun na nakapasok kagad ako? Madaya pa ba yun? Agent na nga lang binibigay kong position sa'yo. You're overly qualified sa trabahong yun, anak. You're also a graduate from business ad. Also, if makakit ka sa hanggang pinaka-manager ng buong Pilipinas, I'll give you the position of being the CEO. That's actually a good idea, Dad. Sige po, I'll accept your offer. That's my son. Well, bukas start ka na. I'll just ask the HR on the nearest branch to hire you. Or, baka mas gusto mo ikaw na lang mag-apply doon mag-isa. Opo, mas gusto ko po mag-apply mag-isa. Okay. Good luck, son. After nung araw na yun, nag-apply kagad ako sa company ng tatay ko. At dun ko siya nakita. Hello po, saan po yung mga mag-a-apply? Fill out ka lang doon, tas pila ka. Thank you po. Habang nag-fill out ako ng application form ko, bigla may humablot ng ballpen na ginagamit ko. Laram nga ako niyan. Excuse me, ginagamit ko pa po siya. I don't care. Mas mahalaga yung pipirmahan ko. Wait, Gwen?